HMPH. Oo, si Wukay. Ikaw na walang hiya at handgal na hayop. Ang batika mo, pati ang bahay mo, mapagtatawanan ko lang. Mula ngayon, ang mga resulta ninyo, lumayas kayo sa luleng. Bibiyayaan kita ng 3 araw. Limasin nyo ang bahay na ito para sa akin. Kung hindi, pagdating ng oras, huwag ninyong isisi sa akin ang pagiging walang awa ko. Ikaw. Wolert siya. Naistorbo ng kaaway, kasabwat sa masamang pakana. 3 salin ng kayamanan ng pamilya, kilalang pangalan sa komite ng lalawigan. Walang mukhang mabuhay sa mundo. Huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya sa buhay na ito. Huwag ka nang magbalak pang maging Hari Harrian. Tandaan mo, tandaan mo. Dia! Dia! Tatay. Tatay, gumising ka. Tay, ano bang nangyari sa iyo? Tay, tatay, gumising ka. Tatay. Tatay. Ang iyong lolo. Patawad, anak, hindi ko kayang sumuway. Kaya kong gumamot at magligtas ng tao. At kaya ko ring pumatay at maghayganti. Gagamitin ko ang paraang ito para mabayaran ng dugo ang utang ng pamilya ko. Ang lihim na formula ng ninuno, ang Letty Ansen, ay panlunas sa matitinding sakit ng ulo, para sa hindi maayos na sirkulasyon ng dugo at hangin. Isang malaking tagumpay sa $5. Kung walang bisa, hindi na kailangang bayaran. Oy, bibili ba kayo ng gamot, mga kuya? Lihim na formula ng ninuno. Naglalakas loob kang magbenta ng gamot dito. Buhay kang magbabayad kung hindi mo alam na teritoryo ito ng pamilya Go. Sa lulang na ito, maliban sa pamilya Go, walang sino mang pinahihintulutang humawak ng negosyo ng sangkap ng gamot. Bilisan mo at lumayas. Talagang malas ang dalagang ito. Masyadong arogante ang pamilya Go. Ano, mukhang ang dalagang ito ay pamangkin ng pamilya Ye. Ano ngayon kung pamilya Go? Uulitin ko. Sa lulang na ito, maliban sa pamilya Go, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa negosyo ng sangkap ng gamot. Ay, nako. Anong ginawa mo? Umuwi ka at sabihin mo sa iyong amo na dahil bumalik na si Ye. Walang sino mang mangangahas na umalis. Sige. Hindi ko akalain ang dalagang ito ay mahusay rin pala sa pakikipagtuos. Ito na ang sampal sa mukha ng pamilya Go. Kaya pala, Licensen iyon, tama ba? Totoo nga, pakibigyan mo ako ng 2 supot ng lisensen ng pamilya Ye. Ako rin, ako rin. Kung dapat dumating, dumating na. Gokon, may kailangan ako sa iyo. Pinsan, anumang mahalagang bagay iyan at kailangan mo pang sabihin ngayon. Ang babaeng taga-nayo ng pamilya Ye, bumalik kagabi. Oh. Iyong taong saan man pumunta, naghahanap ng chinong manggagamot, siguro ay baliw sa pag-aaral. Hindi ba matagal na silang naghiwalay ng ama niya? Matapos mong gawin sa pamilya Ye ang ganoong bagay na walang habag, paano pa sila makakakapit sa galit at hindi maghihiganti? Sa mundong pang negosyo na ito, ikaw man o ako, pareho lang, buhay mo o buhay ko, bawat isa, sa sariling kakayahan. Huwag kang mag-alala. Ang batang mapusyaw ang buhok na iyon, wala siyang maipantapat na lobo. HMPH. Ay. Pag-aari ng mayaman. Kung mapunta sa kanya ang negosyo ng pamilya Go, siguradong hindi aabot ng 1 buwan. Pero ngayon, nasa iyong kamay pa rin ang buong pamilya Go. Gusto kong mapasakamay ang pamilya Go. Habang buhay kong hahawakan iyan. Tutulungan kita.
Bunso, bunso, bunso. Pwede mo bang ikaw na ang mamuno para sa aming magkapatid? Ang babaeng iyan ay sobrang pakialamera na talaga. Mabilis siyang makakagawa ng tusok. Hindi. Pangkukulam ba yan? Sige nga, tatangkain niyang galawin kaming magkapatid. Hindi ba yan parang pagsampal sa mukha ninyo? Ang ibig ninyo bang sabihin, pinapanta ko kayo para sipin ng tindahan ng iba? Oo nga ba? O hindi? Ang gusto ko lang ay ipakita sa lulang na ang pamilya Go ay hindi dapat maliitin. Naglalakas loob siyang magbenta ng gamot dito. Ano bang problema ng pamilya Go? Kailan pa naging apelyido Go ang mga tagaluleng? Hindi ba kayo niyang Master Go ay magkapatid? Magkaibigan pa nga kami ni Go dati. Hindi lang ba siya naging aso ng pamilya Go? Kayong dalawang ulupong, gusto ninyong lapitan at dilaan ang paso ng pamilya Go. Huwag mong dalhin ang pangalan ko para lang gamulong ka rito. Isa siyang babaeng kayang bumaril ng tama sa ulo ng tao. Gusto ko lang din naman siyang makilala at tingnan. Ginoo, gusto po bang bumili ng gamot ni Miss? Pakibigyan po ako ng 5 pakete ng Lichonsen. Hindi ko inakalang ang batang mula sa botikang tungtang na may kasaysayan pa pala, ay pupunta rin sa ibang tindahan para bumili ng gamot. Kilala mo ba ako? Oo, syempre kilala kita. Alam kong malinaw rin sa iyo kung sino ako. Kaya hindi na kailangang basahin pa ang mga walang kabuluhang salita. Miss Ye, aaminin ko, na kami sa pamilya Go ang may utang sa inyo sa pamilya Ye. Ang sinasabi mo ngayon ay puro walang kabuluhan. Sana po ay maayos ninyo itong sabihin. Maligayang pagbalik sa susunod. At huwag na huwag ka nang maninalip sa akin mula sa malayo, kung gusto mo pang pumikit. Ano ngayon, Old Go? Mukhang hindi mo rin mapipigilan ang babaeng ito. Ang ginoong ito, gusto mo ring bumili ng gamot. Hindi ako bumibili ng gamot. Tinitingnan ko lang ang sakit ng tanga. Ano ba ang ginagawa mo? Anong sakit ang gusto mong gamutin? Ang binti mo ba? May kapal pa ka ng binti kong ito. Mahilig akong manipon ng tao. Narinig kong noong isang araw may tinusok ka. Hindi na makatayo ng maayos ang binti ni Bai Xiaozi. Paano? Magagamot din ba ang binti kong ito? Paano kung hindi ito gumaling? Hahaha, kung pati simpleng sakit lang ay hindi mo magamot, wala ka nang aasahang paggaling pa. Huwag kang magpasikat at mapahiya dito sa lansangan. Hindi mo ba nakita? Nakatayo rito ang buong batang Panginoon ng pamilya Go. Tumigil ka na, Lao Niu. Hindi madali para sa isang dalaga na magnegosyo. Uy, noong araw, napakabagsik ng si Shengtang ng matandang Ye. Sino ba sa lulang ang hindi tumatanggap kahit ang natitirang tagapagsalita lang? Isang dalaga ay hindi rin maaaring walang kakayahan sa panggagamot. Hindi ko inakalang pagkatapos kong lumayo ng maraming taon. Pagbalik ko lang ng ilang araw, ay marami nang nakakaalala sa akin. Noong araw, mabuti ang pakikitungo sa akin ni matandang Ye. Kung hindi mo magagamot ang binti na ito, hindi rin naman ako mahihirapan para sa iyo. Pero kailangan mong umalis agad sa lulang. Young Master Go, kaibigan mo ba siya? O isa lang siyang taga-pamilya Go na nagtatakip ng langit sa isang kamay? Siya ay siya, pamilya Go ay pamilya Go, hindi siya si Gokon. Ano sa tingin mo, Miss Ye? Kaya mo bang gamutin ang binti na ito o hindi? Kaya. At madali pang magagamot ng husto. Ang problema lang ay baka mapunit ang lalamunan mo. Hahaha, hindi ako maglalakas loob. Hindi ako maglalakas loob, pero hindi rin naman marami ang ganyang bagay. Kailangan ko lang magpasok ng 3 karayom sa binti mo. Sinigurado ko, talagang hindi na siya makakabangon agad. Kahit 3 buwan pa, hindi na siya mapapalitan. Hindi ba, Miss Ye? May saysay ang mga sinasabi mo. Pero paano ako maniniwala na ang 3 karayom mo ay makakatulong? Gagaling pa ba itong binti ko o tuluyan na itong mapipinsala? Hindi ka naman nangangahas. Ano bang hindi ko magagawa? Huwag mo nang banggitin ang 3 karayom. Kahit ilang hiwa pa ang mata mo ko, wala ring mangyayari.
Ginoo, ano bang pakiramdam ng binti mo ngayon? Masakit, medyo masakit. Ang binti mong iyan ay dati ng malubhang nasugatan. Dagdag pa ang pagkaputol at labis na pagod noong nasa pantalan ka. Pumasok ang lamig at ang ugat ay nasira. Paglipas ng ilang taon, dahan-dahan nang lalabas ang mga sintomas ng binti mo. Baka mauwi pa ito sa kapansanan. Ano ba iyang kalokohan mo? Maayos lang ang binti ko. Tinanong kita, sa tuwing maulan at malamig, o kapag malayo ang nilakad ko, hindi ba sumasakit at nananamlay ang binti mo? Tama, may ganitong problema nga. Ay nako, talagang pinaabot mo akong magkasakit. Pumunta ako ngayon dito, para gamutin ang sakit kong ito na parang ugaling trampong nakakasipa ng tao. Pero hindi mo naman ito napagaling. Hindi ba pwedeng sumubok ka na lang ng isang sipa? Ha? Nako, lumaong niyo. Ilang karayom lang at ganyan na agad. Ikaw ba iyan? May kakaiba sa karayom na ito. Ginamit ko sa karayom na ito ang sarili kong natatanging paraan. Kapag pilit mong gagamitin ang lakas mo, hihilab ang sakit at hindi mo na matitiis. Sinabi ko nang hindi niya ito mapapalitan kahit 3 buwan pa. Pasensya na po. Pero kung magsasabi ako ng totoo, Ginoo, hindi rin naman ako pumunta rito para manggulo sa inyo. Alam ko. Gusto mong umatras ako dahil alam kong mahirap ito. Pero ngayon, sa kalagayan kong ito, si Gokay ay may kapangyarihang takpan ng langit sa isang kamay. Kung iisipin mo, kahit ang mga tulad ng matandang Ye, mahihirapan ding makatakas sa plano niya at hindi mauuwi sa kapahamakan ang buong pamilya. Kaya huwag mo nang pilitin ang iyong sarili na makipagsapalaran pa. Ang mga batang kagaya mo ay hindi dapat basta-basta naglalaro ng bayani. Sa langit man, o sa lupa, ayaw kong makita kang ganyan ang ginagawa. Huwag mo nang sabihin, inay. Maraming salamat, kuya. Pinaniniwalaan ko ang sinabi mo. Pero paulit-ulit ko pa ring sasabihin ang dati kong sinabi. Ngayong nakabalik na ako, bilang ako ay isang Ye. Walang makapipigil sa akin. Anong nangyari sa iyo? Ate, ilang araw nang may sakit ang kapatid ko. Umiuubo pa ng dugo. Anong mga sintomas? Paulit-ulit lang ang ubo. Sa gabi ay nilalagnat din siya. Masakit din daw ang dibdib niya. Ito ang Ching Feisan. Isang pakete, pinakukuluan sa isang mangkok ng tubig. Isa sa umaga at isa sa gabi. Ate, wala akong pera. Walang problema, kunin mo na. Umuwi ka na. MM. MM. Tumigil ka riyan, Night Half Shrimp. Sinabi na ni Ginoong Go nitong si Night Half Shrimp na mabuti kang turuan ng husto. Buka, sa harap ng lahat, ikaw ay ilalagay sa alanganin at mapapahiya. Bakit naman ikaw na naman? Hindi ka pa ba natutong sumunod? Hinahanap mo ba talaga ang kamatayan? Ha? Talagang gagamitin ng gobyerno ang ganyang marumi at gaasang paraan. Kitang-kita ko ang yabang mo, pero ipaliwanag mo nga. Ate, mag-ingat ka. Ate, mag-ingat ka. Ate, ayos ka lang ba? Tinatawag itong malamig na basang payong. Sa loob ng 3 oras, hindi ka pwedeng gumalaw. Kung hindi, habang buhay ka nang hindi makakabangon sa kama. Bakit ka nandito? Dala ko ang pautang para sa iyo. Hindi ko inasahang marunong ka palang tumupad sa usapan. Miss Ye, alam na namin ang pagkakamali namin. Tiya, tulungan mo kaming tapusin na ang problema ng mga kapatid ko. Kung gayon, kapag nagkamali, dapat parusahan. Hindi ibinibigay ang kabutihang loob sa mga tulad ninyo. Grabe ka talaga kanina. Ate, basta-basta lang ang galaw ng kamay. Ang masamang tao, napabagsak mo agad. Matuturuan mo ba ako? Bakit ayaw mong matutong tulad ko magligtas ng tao? Mag-aral ka ng kakayahang kumatay ng tao. Ako rin gusto kong matuto. Pag natutunan mo na, pwede mo nang gamutin ang kapatid ko. Kikita ka pa. Pero kailangan ko munang magaling sa trabaho mo. Aba. Hindi na ako matutulak ng masasamang tao sa alanganin. At hindi rin kami basta iiwan ng asawa ko.
Tama ang sinabi mo. Sa mundong ito, kung gusto mong gumawa ng kabutihan at magligtas ng tao, kailangan mo munang matutong protektahan ang sarili mo. Kulang pa nga ako ng isang napakagaling na tungtimpla ng gamot. Tingnan ko nga kung ilang letrang karakter pa ang kaya mo. Ate, pwede na ba akong maging alaga mo? Salamat, ate. Mag-aaral ako ng mabuti. Huwag mo akong tawaging ate. Tawagin mo akong ate mo sa paaralan. Ate mo sa paaralan. Dagdag pa ang kinita natin ngayon, sapat na para sa renta ng tindahan. Talagang kumikita ng malaki ang gamot ng atin. Ang gamot ay para magligtas ng tao. Hindi lang para kumita, kundi para magligtas din ng tao. Mas mabuti kung pareho natin. Maayos ang takbo ng negosyo, Kuya Niyo. Sa mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga ninyo ng mga kapatid ko. Ano ba? Ngayon lang nalaman ng buong bayan. May lumabas na Diyosa na may apelyidong Yes sa kalyeng ito. Ha ha ha, tama ka dyan. Paano na yung pinakiusapan ko sa inyo? Ayos na. 15 gintong dolyar sa isang buwan. Hindi mo ba sinabi kung para saan ang tindahang ito? Siyempre hindi. Pero kapag binuksan mo ang tindahang ito, tiyak na hahanapin ka ng mga tao ng Go para guluhin. Hihintayin ko silang dumating para ako ang guluhin. Nako, kuya, delikado. May nangyari kay Ginang Ye. Sabi ng tagapangasiwa ng tindahan, hindi na raw niya ipapaupa ang pwesto. Ibinalik pa niya ng doble ang deposito na ibinigay ninyo. Kung hindi gagawin, edi huwag. Akala mo ba biro ang sinasabi ko? 8 sa 10, ang mga tao ng Go ang nagpasimuno niyan. Sige, pupunta ako roon at hahanapin ang apelyidong Wang na iyon. Ibalik mo ang mukha mo na inagaw mo. Ay, Kuya Niyo. Sa pagkakataong ito, gusto kong ako na mismo ang dumaan dito. Tagapangasiwa Wang, salamat. Dahil binibigyan mo ako ng mukha. Hindi kita pahihirapan. Isang hamak na bata lang naman ako. Hindi na kailangan mong mapagod ng personal. Hindi ako nakikipagbanat sa kanya. Ang gusto ko, malaman ito ng lahat. Nasa lulang na ito, sa mga tindahan ng gamot, isa lang ang pwedeng may apelyidong Go. Alam ba ito ni Go Wai Yuan? At ano naman kung alam niya? Pwede siyang mag-apelyidong Go. Pero hindi naman siya ang tunay mong kapatid. Ha ha ha, relax lang. Hindi na magtatagal. Sa lugar na ito, ako na lang ang matitira na may apelyidong Go. Maliit na prinsipe, tingnan mo nga kung anong bigas ang ibinibenta mo. Ang bigas na ito, binabalik ko pa sa bahay, ganyan ang asal mo. Ano ba ang binibili at ibinibenta mo? Ha, mga kababayan, talaga bang hindi ko alam kung ano ang nangyayari? Noong binili at kinuha ninyo, timbang na timbang naman. Kung hindi ninyo linawin, susunugin ko ang tindahan ninyo. Sinabi ko lang na kung hindi pa nasusunog ang tindahan mo, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi ba pwede kung ibabalik ko ang pera? Kung malala pa, huwag na akong magbenta. Ako na lang ang titingin dito. Ay, Ginang Ye, tagapangasiwa Wang, ano bang nangyayari dito? Ginang Ye, ang bigas sa amin, mula pa kaninang mga nakaraang araw, kapag talagang ibinenta, nagiging kulay asul-asul pa nga. Mukhang may inilagay na munggo sa loob. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas ako. Maliit na usapan, pero dapat mong sagutin ang kahit anong kondisyon ko. Hindi pwedeng popahan sa iyo ang tindahang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na may inilagay sa bigas na ito, may lason ng bigas na ito. Sa simula, hindi halata ang kulay nitong asul. Kapag naiuwi ninyo na, sakalang lilito. Talagang ang galing ng paraan niya sa paglalagay ng lason. Ay nako! Ang tagapamahala ng tindahang ito, wala raw siyang alam sa kahit ano. Kapatid na guro, sa tingin mo, sinadya ba niyang lokohin tayo? Oo nga, masasaktan kaya tayo. Kukuha ba muna tayo ng tagapamahala ng tindahan? May nagsumbong sa pulis na ang bigas ninyo sa pamilihan ay pinapabenta bilang talong na bigas. Ginoong pulis, ako ang nagsumbong sa pulis. Mukhang totoo nga ang sitwasyon. Isara muna ang tindahang ito at dahan-dahan nating siyasatin. Ay, sandali lang. Kapag isinara ninyo ang tindahan, paano pa ako kikita? Tumahimik ka. Kahit ano pa ang totoo. Itigil muna ang operasyon bago tayo mag-usap. Sandali.
Sandali lang, alam ko na kung ano ang nangyayari. Sa bigas na ito, may hinalong katas na kinuha mula sa balat ng granada, at sa supot ng bigas na ito, may hinalong asul na dahon at abo ng halamang gamot. Kapag pinagsama ang tatlong iyan, walang kulay kapag hiwa-hiwalay. Pero ang ginawang inuman, nasa loob ng supot, kaya natalo siya. Kapag pinagsama ang tatlo, nagiging kulay asul ito. Huwag kayong mag-alala, lahat, walang lason ang mga ito. Parang kumakain lang ng asul na kanin sa isang mangkok. Pero siguradong mabigat sa sikmura. Sabi mong walang nangyari. Wala rin naman. Anong mukha naman ang maipapakita namin? Kaya nga, paano pa kami kakain? Ha? Ay, kinain niya. Ay, kinain din ng lahat ng babaeng ang bigas. Ibig lang sabihin na walang problema ang bigas ko. Pwede ninyong dalhin ang asul ninyong bigas, at ipalit sa bagong dating kong bigas. Pwede na yun, di ba? Kung ganoon. Sundin na lang natin ang sinabi ng tagapamahala ng tindahan. Hayaan ninyo akong mabaliw ng isang beses. Halina kayo, pumila at ipagpalit ang bigas. Salamat, Ginang Ye. Hindi ko na ikinulong ang sama ng loob ko. Nakalagpas ako sa bahaging ito. Hindi na kailangan ng formalidad, tagapamahala ng tindahan. Kailangan mo lang popahan sa akin ang tindahang ito. Hindi sa ayaw kitang popahan. Ang totoo, si Ginoong Gu mismo ang ayaw na popahan ko ito sa iyo. Alam ko naman, alam mo. Kung ganoon, makakalaban mo pa rin sila. Pakinggan mo na lang ang sabi ko. Kung kukunin ko ang tindahang ito, para na rin akong makikipaglaban sa pamilya Go. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Pamilyang Go, talaga akong hindi pwedeng makagalit. Nasa pantalan pa ang 10 kargamento ko sa pamilya Go. Tagapamahala ng tindahan, kung bukas may problema ulit ang bigas mo. Wala na akong alam dyan. Ha, ikaw pala. Ikaw ang may pakana nito. Ikaw ang may pakana nito. Kung ako nga talaga, bakit ko pa kailangang iligtas ka sa gulo? Kaunting tulak lang ang ginawa ko. Hindi makakabenta kahit isang butil ng bigas ang pamilya mo. Ikaw, ang kamahalan. Tagapamahala ng tindahan. Parehong napabuti ang dalawang panig. Mas mabuti nang ang maliit na sakripisyo kaysa lumaki pa ang gulo. Mas mabuti nang isakripisyo ang isang pirasong ginto kaysa maging malaking problema. Kayong lahat, wala akong kayang pag-alitan. Ikaw at si Boss Gu na lang ang bahala riyan. Ako rin, wala akong kayang pag-alitan. Ang bagong bukas na kariton ay nagbukas pa ng isang tindahan ng gamot. Ayos ito. Sa susunod, hindi na kailangang lumipad pa para pumunta sa tindahan ng gamot ng Go kapag kukuha ng gamot. Siyempre naman, si Dr. Ye, mahusay siyang magpatingin at magbigay ng gamot. Talagang makatarungan ng presyo. Hindi nga may kakailan na tao siya ng pamilya Ye. Ang paggawa ng tama ang siyang tunay na patas. Ay, lumabas na siya. Talaga namang mahusay. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga kapitbahay. Ngayong araw, ako si Sheng Tang ay formal na nagbubukas. Sana mula rito ay patuloy ninyo kaming kalingain. Alagaan ninyo kami ng mabuti, ng mabuti. Ayos na ayos, walang sablay. Dapat lang naalagaan ng mabuti si Boss Ye. Ang lakas ng tindahan, ha? Mrs. Ye, ha? Ngayon dapat tawagin siyang si Boss Ye. Bukas ang bago ninyong tindahan. Kung gusto mong makipagsabayan dito sa Luleng, paghatian mo muna kami ng pamilya Go ng isang tagay. Kaya kung sagutin iyan, linawin natin ang usapan. Kung anong gusto kong gawin, hindi na kailangang sumagot pa si Boss Gu. Ay, alam nating dalawa na may pinanggagalingan ito. Si Tio Ye at ang aking ama. Matagal na silang magkaibigan sa negosyo ng gamot. Boss Gu, pinapayuhan kita na huwag mong banggitin ang aking ama. Maliban na lang kung gusto mong mamatay dito ngayon. Ay, alam kong galit ka sa akin. Pero sa negosyo, bawat isa ay kumakayod ayon sa kakayahan. Natalo ang matanda ninyo. Ibig sabihin, hindi sapat ang abilidad niya. Noong araw na pumirma ka at ang aking ama ng malaking order, likuran ninyong sinunog ang bodega namin. Dahil doon, naubos sa isang gabi ang kabuhayan ng aking ama. Ganyang kababang paraan. Iyan mismo ang tinatawag mong abilidad. Wala naman itong ebidensya. Hindi pwedeng basta nagsasalita lang. Pero kung iisipin, balikan natin ang usapan. Kahit totoo iyan.
Ang masasabi ko lang ay lutang at nagkamali ang tatay mo. Ang maliit na pagkakamali, pwedeng mauwi sa malaking kapahamakan. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano sa akin. Ano ba talaga ang pakay mo at pumunta ka rito ngayon? Nandito ako ngayon para payuhan ka. Kung gusto mong magnegosyo ng palihim, pwede. Pero kung gusto mong makipagpalitan sa aking pamilya Go sa lupaing ito, maghanda kang makipagbanggaan sa amin. Baka mawalan ka ng isang buto. Ayokong kunin ang buto mo. Ang gusto ko, lubusan ng mawasak ang pamilya Go. At isa pa, ang buhay mo. Haha, mabuti. Hindi nga may kakailan na anak ka nga ni Boss Ye, gaya ng iyong ama. Mabigat ang dating at matigas ang ulo. Kung ganoon, patigasan tayo ng mukha. Pakinggan ninyong lahat ako ng mabuti. Mula ngayon, sa ngalan ng samahan sa lulang at bilang pangulo nito, ipinahahayag ko na sino mang mga ngalakal na magbibigay ng kahit isang halamang gamot sa Zishengtang ay ituturing na kalaban ng aming pamilya Go. Ang mga apelyidong Go na mga hayop na ito ay talagang maingay pa rin. Ha, Boss Zu, ayos lang. Marami namang tindahan ng gamot sa buong lalawigan ng Shandong. Kung hindi rito mabibili, okay lang. Bumili tayo sa ibang lugar. Malayo pa naman. Bakit ka natenga? Lao Niyu. Wala na yan. Ang laking abala nito kay Miss Ye. Mamaya, pumunta si Go Wai Yuan sa Zishengtang. Pagkalabas lang namin, pumasok na agad siya. Ay, mukhang maayos ang takbo ng plano mo sa pagkakataong ito. Kailan ba hindi pumalpak ang plano ko? Ang talino ninyong magkapatid, ha? Pula ang mukha, puti ang mukha, salit-salitang lumalabas sa entablado. Para bang ayaw talagang magpakita ng kahinaan. Lao Niyu, walang mga ngalakal ng gamot sa buong Shandong ang mangangahas na magkalat ng chismis tungkol kay Boss Go. Kailangang maayos ang talaan ng utang. Kung gayon, magpunta na lang tayo sa ibang lungsod para bumili. Sa ganitong gulo ng mga hukbo at nigel alabang Panginoon ng digmaan. Sabi nila, kahit ipagagawa mo pa sa labas, ang presyo ay parang ginto rin. Pagdating ng araw, kanino pa ba natin ito maibebenta? Bank siya. May dala pa rin akong pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilyang Go at pamilyang Xiao. Kahit napajitan ako at naipit sa gitna, kaya pa rin ang pamumutol ng damo at pagbalot ng gamot. Ginoong Go. Apelyido mo ay Go. Akala mo ba gagamitin ko ang gamot ng pamilyang Go? O sa tingin mo ba, pwede mong gamitin ang ganyang paraan para tabyusan ang kasalanan ng kapatid mo? Hindi ako ang gustong magbayad sala. Ang gusto ko lang ay hindi kitang makita na pinipilit niya hanggang sa mamatay ka. Hindi tatakas ang mga halamang gamot na iyon. Ang naisip mong gastos ay ari-arian ko. Wala itong kinalaman sa pamilyang Go. Walang kinalaman sa Ginoong Go. Uulitin ko, apelyido mo ay Go. Kung gayon, hindi ko ipipilit. Pero gusto kong tandaan mo, sa lulang na ito, hindi lahat ng may apelyidong Go ay gusto kang mamatay. Gukon. Wai Yuan, tumabi ka, lumayo ka. Kailangan ko siyang makita. Gukon, may kailangan ako sa iyo. Wai Yuan, huwag mong gawin ito. Nakikipag-usap sa negosyo ang kuya mo sa isang napakahalagang tao. Hindi ko siya hahayaang lumabas. Ano bang nangyayari at mukhang nagmamadali kayo? Ang 100,000 pusong gamot sa bodega sa timog ng lungsod. Bakit hindi pwedeng kunin? Ay, kagagaling ko lang turuan sila kaninang umaga. Hindi pwedeng lamabis ang batch na ito ng mga halamang gamot. May mahalaga akong paglalagyan yan. Akin ang mga halamang gamot na iyon. At wala itong kinalaman sa inyo. Lahat ng sa iyo ay pag-aari ng pamilyang Go.
Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Para saan mo gagamitin ang batch na ito ng mga halamang gamot, ang pumatay sa ama at lipulin ng buong pamilya. Akala mo ba, isang batch lang ng mga halamang gamot ay mabubura na ang lahat? Ang inosente mo talaga. Bakit ko naman gagawin iyon? Alam mo sa loob mo ang totoo. Kung hindi dahil noon na hindi mo naipilit sa akin ang tungkol sa pamilyang Ye. Noon pa sana ako pinagbuhat ng napakaraming maruruming gawain para sa pamilyang Go. Hindi ba? Alam ko ba? Alam ko ang alin. Ano bang sinasabi mo? Kung talagang alam mo lang. Hindi ka nakakain sa loob ng bahay at ilalabas ang kamao mo laban sa sarili mong pamilya. Kaibigang Tang. Ikaw lang ang hari dito sa negosyo ng pamilya mo. Wala akong pakialam. Gusto mo ba akong ipaubaya at burahin dito sa pamilyang ito? Alam ko iyan. Ikaw lang ang tanging tagapagmana ng medisina ng aming angkan ng Go. Puno. Dapat may matitira ka namang kaunting malasakit, puso ng habag, di ba? Ha ha ha, gets ko na. Mukhang binabantayan mo ang apelyidong Ye, ha? Pare, huwag kang magalit. Nagtuturo lang ako sa iyo, kung talagang may pake ka sa kanya, lalo lang tayong hindi makakatulong sa kanya, kapag wala na siyang matakbuhan. Ikaw na ang magpakitang gilas at sagipin siya, tumambang para makuha ang sahod, ha ha ha. Dati, pareho na nating naranasan iyan, pero sa huli, hindi rin tayo iisang mundo. Huling tanong ko na sa iyo, ibibigay mo ba ang batch na iyon o hindi? Magsalita ka ng maayos. Ngayong gabi, ako mismo ang kukuha. Tingnan ko lang kung sino ang manggahes hamarang sa akin. HM. Sana huwag mong kalimutan, ako ang tunay at lehitimong tagapagmana ng pamilyang Go. Ikaw. At nakipagkasundo ka na rin sa opisyal na tutulungan niya tayong maipagpatuloy ang negosyong ito kasama ang Marshal. Bakit kailangan pa niya akong makipag-usap sa kanila at makipagnegosyo sa garrison? Kapag nagkaproblema, baka tayo pa ang malugi. Ang negosyong ito ay naging usaping kailangan pang pagdesisyonan ng mga opisyal. Natakot lang akong mapantayan ang pagsisimula ng gulo ng mga taong may katungkulang pareho. Higit pa rito. Kung hindi tayo aasa sa pangyayaring ito, paano mawawala ng tuluyan ng kapatid mo sa templo? Sigurado ka namang mahuhulog siya sa bitag. Siyempre. Mukhang ganito. Mas kilala mo pa ang kapatid ko kaysa sa akin. Hindi ko siya lubos na kilala. Pero kilala ko ang mga lalaki. Kahit pa dahil sa hiya, o dahil mahal niya. Ang isang lalaki para sa isang babae, laging nakakagawa ng mga kalokohan. Ate Master, itong natitirang gamot sa tindahan natin. Baka ilang araw na lang ang itagal. Ate Master, bakit hindi ka nag-aalala? Kapag dumating na ang sasakyan sa paanan ng bundok, may paraan din iyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kayang hadlangan ng ganyang tuso si Master. Tama pala. Simula ngayon pwede na lang tayong gumawa ng karayom at moksa at masahe. Napakataas ng galing mo sa karayom at moksa. Hindi na kailangan magbukas ng batika. Kikita pa rin tayo. Kung walang gamot, wala kang magagamot. Paano na tayo kapag nagsara na ng ilang araw? Hanggat may hininga pa ako. Hindi papabayaan ng Zishengtang ang mga ito, lalo na at hindi kami yuyuko sa pamilyang Go. Ano na ngayon? Talagang walang hiya ang mga tao sa pamilyang Go. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Talagang hindi sila nagbebenta ng gamot sa mga batang walang modo na ito. Walang problema, Kuya Niyo. Pinapahanap ko rin sa mga kapatid ko ang mga supplier sa ibang lugar, mula sa Zibo hanggang sa Jokan. Nilaibat na namin ang buong daan, pero wala kaming nakita kahit isang nagbebenta ng gamot. Sa batika ng pamilyang Go sa Shandong, walang nangangahas na kalabanin sila, kaya sa ibang probinsya na lang tayo bibili. Mas mahal man, sige lang. Kung hindi pa rin sapat ang perang iyan, ako na ang sasalo. Ako na ang sisigat para sa iyo. Maliit na bagay lang ang pera, kasi masyadong matagal ang paglalakbay mula sa ibang lugar, at sa daan, maaaring may kaguluhang gawa ng mga tulisan o ng garrison. Ano na ngayon? Sinabi ng anak ng mayamang pamilya na may kagyat na usapan. Naghihintay siya sa pantalan para sa iyo. Magmadali na kayo.
Kay Boss Ye. Kuya Niyo, ikaw na ang bahala. Tapos na. Kahit si Kuya Niyo ay wala nang magagawa. Kung wala siyang magagawa, ako meron. Gulaw. Ano iyon? Itong mga gamot na ito, pinalabas mo lang ba talaga sa bahay mo? Oo. Ngayon, tuluyan na kaming naghiwalay ng landas ni Gokay. Tandaan mo, kailangang sa iyong pangalan ito ihatid. Huwag na huwag mong sasabihin ako ang nagpadala, kung sakaling malaman niya. Kaya hindi dapat niya malaman na ako iyon. May utang sa kanya ang pamilyang Go. May magawa pa ba ako bukas? HMMM. Kuya Niyo, saan mo nakuha ang gamot na ito? Sa kaibigan ko ito binili. Kuya Niyo, matagal na akong namamalaot sa Jiangho. May alam din naman ako sa galaw ng mga bagay. Magandang uri ng mga sangkap, ha? Ang bango at sulit pa. Mukhang hindi masama ang kalakal mula sa Hebei. Talagang bihasa si Boss Ye. Ito ang ipinabili sa akin ng mga kapatid ko sa Baoding. Salamat ng marami, Kuya Niyo. Sa ganitong paraan, bukas maaari nang bumalik sa dating takbo ang lahat ng Zishengtang. Aalis na ako ngayon. Kuya Niyo, saan man galing ang gamot na ito ngayon? Hatang gabi ko itong kinuha sa loob ng makapal na usok at gulo. Kaya mo pala iyon. Akala mo ha, masaya na akong umalis muna. Ate Guro, itong mga gamot ba na ito ay kailangang hatiin at balutin isa-isa? Wala ni isa ang bubuksan. Ilipat lahat sa likod na silid. Bakit parang lokal na produkto ang tingin sa gamot na ito? Kanina, pinasabog lang ng kaunti, pero talagang nagalit si Kuya Niyo. Bakit mo naman gustong lokohin ang mga tao? Kuya Niyo, hindi niya sinasadyang lokohin ako, kundi sinadya niyang ilihim sa amin ang taong nagpadala ng mga gamot. Malugod kong tinatanggap si Ginoong Feng. Nandito po si Gokay. Matagal ko nang narinig ang pangalan ng Marshal Feng. Boss Go. Sa hangganan pa lang, narinig ko na ang napakalaking pangalan mo sa paggawa ng negosyo. Hindi po. May kaunti na kaming negosyong minana sa pamilya. Hindi naman sa mapapabayaan lang ito sa mga kamay ko. Marangal akong naparito, Marshal, ngayong oras na ito. Lubos na karangalan ko po. Siyempre, hindi ako makatatanggi. Kailangan ng aking hukbo ng mga supply ng gamot. Sang-ayon po si Boss Go. Gulay. Isang order lang, pero ang dami ng gamot na ibebenta mo sa akin. At napakababa pa ng presyo. Ang laki nitong pabigat na papremyo. Kailangang busisiin ko ng mabuti. Siyempre naman. Mangyaring siyasatin mo po, Marshal. Ayos po ba ang dalagang ito? Ang isang ito po, siya ang sikat na mga awit ng luleng, si Miss Lu Bayenzo. Sa ngayon, siya ang aking tagapayo sa pananalapi. Ikaw si Watanabe Yuki, tama ba? Oo, pero ipinanganak ako sa Ryushan, at lumaki rito sa China. Mukhang kalahati na rin pala tayong kababayan. Narinig kong ang mga babaeng Hapones, sa labas, parang mahinhin at mahinang-mahina. Pero pagdating sa kama, para bang ibang tao na agad. Totoo ba iyon? Astig niyan. Pakiusap. Nandito na tayong lahat. Kailan ba magsisimula ang palabas natin? Nakipag-usap na ako kay Feng Shiheng. Bukas, inspection sa bodega. Pagdating ng oras, huwag kang magpapahalata. Sa tingin ko ang Marshal na iyon, hindi lang basta mayabang at matigas ang ulo. Pakiramdam ko, iyong si Feng, mukhang interesado siya sa iyo. Sinaktan mo ako. Tinulungan mo pa kaming magkaayos, at ngayon ay may palabas ka na naman. Sa huli, para ba ito sa pagtulong sa akin, o para sa paghahanap mo ng isa pang magandang pakinabang? Itinanong ko na sa iyo, hindi mo pa ba malinaw na naunawaan? Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Ahwa, iabot mo ito sa ginoong ito. Sa susunod na pag-inom ng gamot, tandaan mong isulat ang oras ng pagpakulo ng gamot sa pakete. Huwag kang mag-alala, Ate Guro.
Inumin mo ito sa tamang oras. Ikaw pala ang may-ari ng tindahang pang-estudyante. Ako nga. Sige na, sumama ka sa akin kahit hating gabi. Base sa ano? Ano bang karapatan mo na ilayo ang ate guro ko? Base sa ano? Ingat ka at baka pumutok ang baril ko. Natakot mo ang alaga kong disipulo. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Dito sa loob ay klinika. At sa klinika, ang doktor ang may pinakamataas na kapangyarihan. Ahwa, puntahan mo si Kuya Liu at sabihin mo ang sitwasyon dito. Ate guro, ikaw. Ayos lang po, huwag kayong mag-alala. Ang lakas naman ng loob mong ibenta ako ng palihim. Ang tindi ng tapang mo. Anong marangal na Ginoo? Hindi ko alam. Ang dala ko ay sarili ko lang na mga gamot. Hindi mo alam. Noong isang buwan pa, nakipag-usap na ako kay Boss Go, at nakipagkasundo na kami. Bilang anak ng isang kilalang pamilya, dapat alam mo ang utang na loob. Paano mo magagawang hindi mo alam? Ang Marshal, naguluhan lang siya ng sandali. Ako pa nga ang humihingi ng paumanhin sa inyo, Ginoong Chen. Si Boss Go, pinsan ninyo siya. Dapat ay napansin ko na ang nangyaring ito, pero hindi mo alam. Ang batch na ito ng mga kalakal, gaano ba ito kahalaga sa akin? Sa totoo lang. Oo. Pinsan, dali, humingi ka ng paumanhin sa Marshal. Lahat ng ito ay inayos mo. Anong ibig mong sabihin sa ganyang sinabi mo? Ngayon, kasama ko ang Marshal sa bodega para mag-inspeksyon ng mga paninda. Doon ko lang nalaman na nailabas mo na pala ang batch na iyon. Noong una, galit na galit ang Marshal at muntik na niya akong pag-alitan sa harap ng lahat. Alam mo ba iyon? Ni minsan hindi mo sinabi sa akin. Naibenta mo na pala ang batch ng halamang gamot na iyon. Tandaan ko, sinabi ko sa iyo iyan noong nakaraang buwan. Tapos ngayon mo lang sasabihin iyan. Hindi ba ako nito ilulubog sa gulo nang wala namang dahilan? Sige. Wala na akong pakialam sa away ninyong magkapatid. Ang gusto ko lang ay ang pera ko. Kung hindi ko iyon makuha. Pinsan, ganito na ang sitwasyon. Itatago mo pa rin ba? Alam kong ikaw ang nagpadala ng batch na iyon kagabi. Tama ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ba itong mahiwagang tao na dumating kagabi? Walang anumang mahiwagang tao. Isa lang iyong nagtitinda ng gamot. Dinala na ng Marshal ang tao. Kailan pa kita inutusang manghuli ng tao, ha? Mabilis kang kumilos, ha? Bago pa iyon, si Boss Go, nabanggit na noon na kainahinala ang taong ito, kaya ako na ang kusang nagdesisyon. Ganyan ang Marshal. Ang taong ito ay si kagabi lang, pinsan ko, na ibinigay mo ang lahat ng gamot mo sa kanya. Tumahimik ka. Pinsan, ganito na ang sitwasyon. Itatago mo pa rin ba para sa kanya? Bukod sa si Shengtang, sino pa ang magmamadali ng ganito? Biglang kailangan ng napakaraming gamot, bukod sa kanya. Para kanino mo pagugugulin ng ganito kalaki ang lakas mo? Malaking krimen ang pagbibenta ng supply ng hukbo, Ginoong Go. Kung ibibigay mo ng buo ang halagang 1 gin ng mga halamang gamot na iyon, hindi kita pahihirapan, at lalo kung hindi pahihirapan ang napakagandang dalagang ito. Nakilala na ba ninyo ang Marshal? Kilala mo ako. Noong ilang taon pa ako sa Fengtian GG Hall, nag-aral ako ng grappling. Nakakita na ako ng litrato ng Marshal. Ay, kaya pala, disipulo ka pala ni Wang Xiazi. Narinig kong nasa inyo raw ang mga gamot ko. Hindi ko po alam kung anong gamot ang sinasabi ninyo. Sinabi ko na, wala siyang alam tungkol dito. Ginoong Go, sa harap ng dalagang Ye. Muli kitang tatanungin, ibinalik mo ba sa kanya ang susi? Bibilang ako, 3, 2, 3. HMPH. Sandali lang. Marshal, wala po akong kinalaman sa taong ito. Ang buhay o kamatayan niya. Huwag po sana ninyong idamay sa akin. Ginoong Go, nakikita mo ba? Napakatigas ng puso ng babaeng ito. Mas malupit pa kaysa sa isang lalaki. Iginagalang ko po kayo bilang Marshal. Kung magpapalusot pa po kayo ng walang saysay, baka mas mabuting magpaputok na tayo ngayon din. Kung ayaw pa rin niyang magsalita, ako na mismo ang tatanong sa inyo. Ang mga halamang gamot sa inyong tindahan, si Gong Huayuan ba ang nagpadala niyan sa inyo? Hindi. Ha. Miss Ye. Sa mga nagdaang buwang ito, walang ni isang truck ng supply mula sa buong Shandong ang nakapasok o nakalabas sa Zishengtang mo. Pero ang batika mo,
Araw-araw punong-puno ng pasyente. Hindi ba kainahinala iyan? Ang mga halamang gamot mo ba ay nalaglag lang mula sa langit? Boss Go. Pinagsabihan mo na lahat ng kasamahan mo na huwag akong bigyan ng mga halamang gamot. Akala mo ba wala na akong ibang paraan? May paraan ka. Siyempre, may paraan ka. Ang paraan mo. Ang mangyari, ako itong tanga mong kapatid ang mapagbibintangan. Ang pagnanakaw ng mga sangkap ng gamot ng sariling pamilya. Tama rin ang sinabi ng binatang ito. Talagang ginamit ko ang mga sangkap ng gamot ng pamilya Go. Pero hindi iyon ang ibinigay sa akin ni Go Wai Yuan. Ano ang sinabi mo? Marshall. Pakiusap, silipin mo po. Ito ang lahat ng sangkap na hawak namin sa Zishengtang. Kabilang ang kasaysayan ng bawat sangkap. Tama ang sinabi ng boss na Go. Totoo na ang mga sangkap sa tindahan niya ay hindi galing sa pinsan mo. Saan pala iyon galing? Mula iyon sa mga estante ng batika sa bahay mo, Young Master Ye. Binili iyon gamit ang totoong ginto at pilak. Ang record book na ito, siguradong peke iyan. Totoo ba o hindi? Dalhin mo rito ang ledger sa estante mo at itugma natin isa-isa. At saka, lalabas din ang totoo. Ganito ang sitwasyon. Pero nitong mga nakaraang araw, ni minsan hindi ka pumasok o lumabas sa batika namin. Kung bibili ka sa batika ng pamilya Go, kailangan mo pang personal na dumaan. Pwede na akong magpasando na lang sa ibang tao. Boss Go, ang tanga mo naman. Ang daming sangkap na iyan, sa batika pa rin binili. Hindi naman iyan simpleng bilang lang. Ikaw na hampas lupang maliit na walang silbi. Saan mo nakuha ang napakaraming pera? Magandang punto iyan. Base sa ledger. Ang Zishengtang ay bumibili ng gamot mula sa pamilya Go ng mahal. Tapos binibenta rin ito ng mura sa Zishengtang. Ganyang negosyo ang luging-lugi. Sino ang makakaya niyan? At bakit pa nila gagawin iyon? Madali lang ang tanong ng dalawa, dahil mas marami kang pera kaysa sa inaakala ninyo. Kalokohan. Matagal nang nalugi si Ye family, Young Master Gu. Kaya kailangan pa bang magpasalamat sa Reg Along ibinigay mo? Ang pamilya Yeko, wala na sanang ay tatirang ari-arian. Pero umalis ako ng bahay para mag-aral ng medisina noong 12 anyos pa lang ako. Kaya nakapagpagalagala ako sa iba. Kaya ang ipinagmamalaki ko ay ang sarili kong galing. Simula noon, hindi ko kailanman ginastos ang ni isang kalahating tail ng salapi ng pamilya Ye. Iisang banknote lang. Kung talagang gusto mong pag-usapan ang kakayahan kong kumita, araw-araw akong kumukuha ng gamot. Sapat na iyon para isulat ko pa sa placard na namiminta ako ng gamot ng 1 taon at kalahati. Boss Go, akala mo ba ang galing mo lang sa paglikom ng pera? Kayo lang bang mga Go ang may pakinabang? At bakit ako kusang papayag na pumasok sa negosyong lugi? Para malaman ng lahat. Nasa pagkakataong ito kayong mga Go, anumang maruming pakana ang gamitin ninyo. Kaya ko pa ring ibalik ang pamilya Ye. Na muling tumayong matatag sa lulang. Hindi pala ganoon kadali si Boss Ye. Kung ganoon. Heto na nga, ang tropa ni Young Master Gu. Sabihin mo nga sa akin, saan napunta ang batch ng mga sangkap ko? Nasa akin. Kasama ko sa istablo si Boss ni Yu Yangzhen para magtulungan. Bakit ka nandito? Young Master, ang batch mo ng mga sangkap, ako ang tumanggap noon mula sa kamay ni Go Wai Yuan sa Hua Garden. Pero noon, hindi namin alam na ang batch na ito ng mga sangkap, ibinenta na pala sa inyo. Ang ibig sabihin noon ni Go Wai Yuan ay, nais niyang gamitin ang pangalan ko, para maipasa iyon kay Boss Ye, bilang pantakip sa pagkakautang ng pamilya Go sa pamilya Ye noon. Hindi ko inasahan na, nadiskubre agad iyon ni Boss Ye sa mismong lugar. Sangkap iyon ng pamilya Go. Kaya ni isang pakete, hindi talaga nabuksan. Ngayon ilalagay ko muna ito sa labas ng pinto. Mga kwintas. Kasama ko ang tanga kong kapatid sa usaping ito. Kung gusto mo akong sisihin, isama mo na rin ako. Matigas na tumanggi si Ye Laoban na tanggapin ang kabutihang loob ng pamilya Go. Sa isang kisap mata, ang tama at mali ay binaliktad, at naiwasan ng isang malaking sakuna. Kung ginamit mo ang batch na iyon ng mga sangkap, kung gayon ang 3 buhay na naiwan dito ngayon ay nasa panganib. Si Ye Laoban mismo ang hindi nagpatinag sa padalos-dalos na hakbang. Hangang-hanga ako.
Hindi ko inakalang mapapadpad ako sa luleng. At agad na masasangkot sa gulo. Isa na namang alitan ng dalawang pamilya. Isa na namang usaping lumang kalye. Kapag ikaw ang bida, balik na agad sa akin ang mga gamit ko. Gusto mong tingnan ko ang bagay na ito. Si Ye Xiaojia ay walang alam mula simula hanggang dulo sa pangyayaring ito, at may nakatagong mga sangkap pa. Iyan ang tunay na malaking ambag. Kung gayon, pakiusap, bumalik na kayo. Ang taong ito ang siyang nag-umpisang magsalita bilang kaibigan at ibalik ang mga gamit. Sa ngayon, huwag na muna nating usisain. Pero alam mong militar supplies ang batch na ito. At hayagan mo pa akong sinasabihang huwag itong asikasuhin. Natakot akong baka hindi ko na ito malampasan. Ay, binata, ang kapatid ko noon, totoo talagang walang alam. Isama mo si Ye Xiaojia at ang kapatid na ito na lumabas. Pasensya na. Salamat sa pagpunta mo rito para sa akin. Sinabi ko na, hindi ko tatanggapin ang anumang kabutihang loob ng pamilya Go sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, tatandaan ko ito. Talagang walang awa si Gokay. Si Boss Go, pinapatay maging ang sariling kaanak. Anong pinapatay ang sariling kaanak? Hindi mo lang makita na para sa mga karapatan sa ari-arian ito. At isa pa, tinutulungan pa niya silang magsalita. Ang mga sikreto ng pamilya Go, walang nakakaalam. Nasa ganyan kang kalapit sa kanila. Hindi mo pa rin ba malinaw? Huwag kang kabahan. Sa totoo lang, ang magaling na si Go ay buhay man o patay, hindi mahalaga. Ang gusto ko ay ang kwento. Ang silid ng gamot ay ginagamit ko. Naipaalam ko na ba sa iyo ang isa pang bagay na ipinasuri ko? Naiintindihan ko na. Kasing linaw ng sinabi ni Ginoong Dingzu. Napakalinaw. Mas malinaw, mas may tsansa tayong makahanap ng sagot. Anong klaseng basura ang mga Hapones na iyon? Mas malinaw pa ako kaysa sa lahat. Kaya kung pumatay si Fang Shiheng. Pero hindi ko gagawing baril sa kamay ng mga Hapon. Hindi pwede. Kailangan nating humanap ng paraan para mailigtas si Tia. Ang paglustay niya sa militar supplies ay kasalanang dapat parusahan ng langit at lupa. Ito ang patibong na inihanda ni Gokon. Gusto niyang patayin kayong dalawa sa isang saksak, at pati si Tia ay mapapahamak. Kanya ng problema ng pamilya Guyon. Kung hindi dahil kay Tia para sa iyo, gagawin niya ba iyon noon? Kuya Niyo, ang galit ko sa kanya ay personal lang. Walang kinalaman sa iba. Ay nako. Master, Miss, hindi ba talaga tayo pupunta para iligtas ang taong iyon? Huwag kang makialam sa usaping hindi mo trabaho. Tutok ka na lang sa trabaho mo. Sinabi ni Kuniyo na mabuting tao raw si Young Master Go. Ano kung mabuti siya? Para sa akin, pareho lang. Basta taga-pamilya Go siya. Pakiramdam ko iba siya sa ibang tao ng pamilya Go. Makinis ang takbo ng araw ng binata, kung sakaling may mapilitan mang lumikas balang araw. Hindi ako aalis. Ang unit ko ay agad na sasabak sa labanan. Ang medikal na mga sangkap para sa hukbo ang tunay na mahalagang bagay. At sa hinaharap, kailangan pa nating alagaan ng maayos ang dating boss. Saan ka naman makakahanap ng taong kayang makipagtrabaho sa isang tulad ni General? Hindi ko maiwasang magmakaawa. Kuya, sa pagkakataong ito talagang mabait si General. Pagpasok mo roon, ikukulong ka lang sandali. Nasa loob ka. Kailangang magsisi ka ng totoo at magbagong buhay. Maraming salamat. Kuya, mula ngayon, sa hukuman. Si Go Wai Yuan at ang pamilya Go ay wala nang kinalaman sa saya at lungkot ng isa't isa. Ha ha ha. Boss Go. Marami na akong nakita ng mga bagay na nagkakasakitan ang magkapatid. Pero ang linis ng galaw mo, ang lakas pa ng tama, ang kapal ng mukha mo, ngayon ko lang talaga nakita. Salamat po sa papuri, Marshall. Gusto kong ayusin ang usaping ito mula simula hanggang dulo. Siguro may kinalaman ito sa plano ni Miss Duo Bayan. Ang mahinang kumanta pero tuso, mas malupit pa pala kung hapon. Boss,
Mag-ingat po 你可要 kayo. 小心啊。 HM. 嗯， Young Master Go, pasensya ka na sa abalang ito. Alam kong biktima ka lang ng maling akusasyon. Una sana, papalampasin ko na kayo. Pero may kasunduan pa ako sa kapatid mong panig. Kaya kailangan ko ring isaalang-alang ang mukha niya. Ang galit na sumabog mula sa suot na korona, nagliliyab ang ganda. Sa gabi pong ito. Young Master, huwag ka nang magkamali. Akala mo hindi mahalaga sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ipakukulong kita ng ilang sandali para may maipaliwanag ako sa kapatid mong panig. Sige na, tapos na. Maraming salamat, Young Master. Kaya mas mabuting payuhan mo na lang ang kapatid mo. Huwag na siyang gumawa ng kalokohan. Old Niyo, ano bang balak mo? Siyempre, naparito ako para ihatid ka. Kapatid, bilisan mo, umalis ka na. Hindi mo ba narinig? Hindi papayag ang Young Master na galawin ninyo ako. Nasuran ka na ba ng ulo? Palagi kang itinuturing ni Gokay na patpat sa mata at tinik sa lalamunan. Ngayon, kakampi ka pa ng Young Master. Ngayon, hindi muna. Baka sa ibang araw, maghanap ako ng dahilan para tapusin ka. Pagdating ng panahong iyon. Itong kaibigan ko, mukhang hindi ka naniniwala sa kaya kong gawin. Ano, Young Master? Ang salita ninyo ay parang bakal at bato, pero nagbago na ang panahon. Sa ngayon, bukod sa mga gamit na hawak ko, wala akong pinaniniwalaan. Hindi ba ninyo naisip ang magiging kapalit? Ha 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 ha. Ako, sa paggawa ng mga bagay, hindi kailanman iniisip ang kapalit. Sinabi ko na nga ba? Ang talagang kakaiba sa lugar na ito sa gitna ng madaling araw. Ang daming palabas, grabe. Lao Niyu, bilisan mo at umalis ka na. Ikaw na malaking bida. Kailan ka pa naging tao ni Gokay? Kailan ka pa naging tao ni Gokay? Ano iyang pinagsasasabi mo? Hindi naman kita sinusunggaban, pinipilit ko lang si Young Master. Kung pipilitin siya ngayon, matatapos na agad si Young Master Go at ikaw. Salamat, Boss Ye. Ako rin, maraming salamat sa inyo, Boss Ye. Kung wala ka, baka naging kutsilyo na ako sa kamay ng iba. Tulad ko. Ginamit lang ng isang nagtitinda ng gamot. Hindi ba nakakahiya iyon? Young Master, mababa ang tingin ninyo sa amin sa Batika. Kung gayon, bakit pa nag-abalang pumunta rito nang galing pa sa malayo? Minsan ganito, minsan ganoon. Noong una kitang makita, alam ko nang hindi ka basta-basta. Mukhang hindi lang ikaw matapang, marunong ka pang magplano, at may puso ka rin at may pananagutan. Mali po kayo. Hindi po ako pumunta rito para sa pagkakaroon ng tauhan. Nandito ako para makipagnegosyo sa inyo. Isang negosyong kasabay ng pagsasanay ng inyong mga tao sa paglusob sa timog. Sa daan, kakailanganin din ng mga sangkap na gamot, kaya nakipag-ugnayan ako sa Batika ng kwento. Tama, ang gusto kong pag-usapan sa inyo ay ang negosyong ito. Sana maipagkatiwala ninyong sa amin. Sa Zishengtang ang negosyong ito. May kapasidad ka ba talaga riyan? Alam ko, hindi pa nga isang taon na bukas ang Zishengtang. Ano naman ngayon? Kailangan mo rin naman siyang subukin. Ang mga iniutos mong saliksikin ko, malinaw ko nang nasuri, sa gabing ito. Baka mas mahirap pa kaysa sa inaakala natin. Hindi ko inakalang, Boss Ye, sa kabila ng kabataan mo, nakapagtayo ka na ng higit 20 klinika mula Hilaga hanggang Timog. Ate, paano kaya ako nabuhay sa mga taon na ito? Salaitan sa paglalakbay sa Timog at Hilaga, kasabay na gumagamot ng mga pasyente, kasabay na nagnenegosyo habang naglalakbay. Hindi ko na malayang nakapag-ipon na pala ako ng ganito karaming kayamanan. Hindi na nakakagulat na noong araw na iyon, basta na lang kayong kumuha, $2,000 na pilak iyon. Pero bakit mo piniling itago ang apelyido at magpakubli bilang mamamayan? Dito sa maliit na magulong lulang na ito, nagpapatakbo ako ng isang maliit na klinika, kailangan kong sumunod sa tamang asal. Ang babae ay hindi dapat nakaasa lang sa bahay. At ako, binuksan ko ang Zishengtang para lang makalaban ng pamilyang Go. Talagang mahusay magtago ang may-ari eh. Nagpapanggap na tupa pero leon pala. Ang mga klinikang ito, sakto pang itinayo sa mga rutang sakop ng hukbo ko sa Hilaga at Timog. Kaya, ang negosyong ito,
Siya ang bumuo para sa pamilyang Go. Kaya ko rin itong gawin, at mas mahusay pa kaysa sa kanya. Kahit nasabihin mo pa iyan, malakas pa rin talaga ang pamilyang Go. Sa mga bilog ng mga batika sa Hilaga, kilala sila at tinatangkilik ng marami. Kung ako ang kusang si Sierra sa kasunduan, mapipilitan siyang lumipat at tulungan ang kalaban kong si Marshall. Pwede mo na bang ipasa sa akin ang bagay na ito? Dapat sa akin talaga mapunta ang pamumuno ng pamilyang Go. Pero wala akong pangalan o impluensya, kaya naaga ito ni Gokay. Sabi niya, pinayagan ni Marshall na kapag nakabalik ako sa aming bayan, tiyak kong mababawi ko ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. At sa oras na iyon, ang pagbabantay kay Gia ay dapat maayos. At tulad din noon, gagamitin ko ang kamay ni Marshall para tupukin si Mao. Ayos, binibining Go. Napakatagal na rin. Sa wakas, nakita ko rin ang kahanga-hangang tapang ng pamilyang Go. Tunay ngang ang lalaki, kapag dumating ang tamang sandali, muling tumatayong matatag. Isang salita lang ng babae. Marshall, wala akong anumang ugnayan kay Gu Waiyuan. Sige na. Kayo, kahit isa sa inyo ay pwede. Pareho lang naman ang paliwanag ng editor. Buksan na natin. Simula ngayon, kayong dalawa, maghanda ng mga sangkap para sa akin, at tumulong kayong tiyakin ang katatagan ng pamilyang Go. Kung may hindi makasunod, ako mismo ang magpapatahimik gamit ang hawak kong ito. Ngayon, ang tatlo nating ito ay opisyal ng magkatuwang. Sa ganitong magandang araw, hindi ba dapat mag-iwan tayo ng alaala? Kakasabi lang ng telegrama ng kapitan, tungkol kay Gu Waiyuan. Dinala na siya sa labas ng kulungan at ikinulong doon. Hahanapan ng pagkakataon ng mga opisyal na tapusin na siya. Ngayong wala ng halaga si Gu Waiyuan. Ang matandang lalaking iyon sa hating gabi ang tunay na salot. Tama ang sinabi mo. Sabi ng kapitan, ang matandang iyon ay pawang nagkukunwari lang. Sa totoo lang, may nakatagong malaking bigat sa loob. Nakapagbukas na siya ng mga klinika sa mahigit 20 lugar sa timog, at hindi maliit ang kapangyarihan ng mga batika niya. Mukhang nagkamali ako ng tingin sa kanya. Ang pinakamahirap harapin ay, may balak din siyang kunin ang negosyo ni Marshall. Kung ibibigay niya ang gusto niya, ayoko nang pumasok sa ganitong lugi na negosyo. Para sa imperyo, kailangan mo itong gawin. Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Maliban na lang kung gusto mong makita ang pamilyang Go na maglaho na parang noong gabing iyon. Isang gabi lang, abo at usok na lahat. HMPH. Oo. Xiao Ye. Ayos na ang lahat ng iniutos mo. Napagod ka, kuya. Wala nang naiwang bakas. Talagang wala. Lahat ng ipinadala ko ay mga kapatid kong lubos kong pinagkakatiwalaan. Kung gayon, ayos na. Nakasalalay dito kung magiging matagumpay o babagsak ang lahat. Kung hindi ito umubra, wala nang saysay ang lahat ng susunod na plano. Huwag kang mag-alala, alam ko naman iyan. May balita na ba sa panig ng Marshall? Wala pa sa ngayon. Pero sabi ng umagang pahayagan ngayon, nakapwesto na sa labas ng panang bayan ang mga tauhan ng Marshall. Hindi na rin kalayuan ang araw ng ating pagkilos. Kuya Niyo. Kumusta siya doon? Tungkol ba ito kay Gu Waiyuan? Mas maayos ang takbo ng mga pangyayari sa panig niya. Ayon sa plano mo, handa na ang lahat. Kung gayon, mabuti. Alam mo, ang pinakagusto ko ngayon, ano? Ang pinakagusto ko ngayon ay ikaw at si Waiyuan. Hindi na ba kayo magkaaway ngayon? Ang alitan ng pamilya Go at ng pamilya Ye, tiyak na babawi ako. Ang utang may nagmamay-ari. Ang pagkamatay ng aking ama ay walang kinalaman sa kanya. Tingnan mo. Noong una kitang makita, sinabi ko na agad sa iyo, si Lao Go ay si Lao Go. Ang pamilya Go ay ang pamilya Go. Tama. Pero ngayon, mas mahalaga pa ang bagay na ito kaysa sa paghihiganti ko para sa pamilya Ye. Maestro. Maestro, may naghatid sa akin ng liham na ito para sa iyo. May kailangan pa ako. Mauuna na ako. Anong klaseng babae ang sobrang ganda? Yung babaeng mabango at laging nakadikit kay Gokay. May espesipiko ka bang pakay sa akin, Boss Ye? Bukas ng alas 4 ng hapon, sa bar ng Irish, sa kabilang panig ng ilog, ako na ang mag-aasikaso.
Alam ko, sisikat si Miss Ye. Hindi ko inaasahan. Nayayayain mo ako ng solo sa ganitong lugar. Parang unang beses ko yatang makatanggap ng ganitong atensyon. Nag-aral ako ng ilang araw ng pagbebenta ng alak sa Shanghai. Talagang may pinagdaraanan si Miss Ye. Kaya pala nakalusot ka sa napakalaking negosyong ito. Para sa iyo. Miss sa tabing daan, hindi lang pala simpleng inuman ang pakay mo sa pag-eniaya sa akin dito. Usisa lang ako. Kung anong klase ng babae ang kayang magpasakit ng ulo kay Gukay. Kung anong klaseng tao ka ba talaga. Kaya pala sumasakit ang ulo ni Gukay. Huwag kang magmadali. Kakapasok lang nito. Miss sa kalsada, napakaganda ng pagkanta mo. Halos mahipnotismo mo na ang kaluluwa naming matatanda. Sumabay ka naman sa amin. Uminom ka ng isang baso. Ay! Mga Ginoo, si Miss sa kalsada ang sikat na panauhin namin dito. Hindi siya basta karaniwang mananayaw lang. Itong sikat na panauhin, ang mga awit talaga. Lahat iyan pang kalakal lang. Depende rin kung kaya mong bilhin. Tingnan mo nga ng mabuti ang dalagang ito. May kakaibang alindog din siya. Bakit? Gusto mo rin akong imbitahan sa inuman. Kung ganoon, kailangan talagang bumihag ni Miss ng pansin. Bakit? Gusto mo rin akong imbitahan sa inuman. Kung gusto mo akong alukin, Miss. Sige pa. Ang sarap uminom kasama ang dalagang ito. Ang ganda na nito, nakainom na, may dagdag pang dating. Ay, kuya, ang mukha mo. Anong problema sa mukha ko? Medyo nangingitim ang mukha mo. Parang nalasan ako. Salamat, Miss Ye. Matagal ko nang alam ang galing mo sa lason. Hindi makapaniwala, ha? Hindi naman talaga ito lason. May halo lang na gamot na nagpapaitim ng balat. Binigla at tinakat lang nila. Pero hindi ko inasahan na ang babae pala ng tindahan ng gamot at tagapagkwento sa tabi ng mesa. Hindi ko akalaing mambabastos ka sa ganitong lugar. Sanay na ako, kaya ayos lang. Bago pa ako sumama kay Gukay, mas malala pa rito ang naranasan ko. Binibining Watanabe, huwag na nating paligoy-ligoy pa. Sa paghahanap mo sa akin, ano ba talaga ang pakay mo? Masaya ako na napunta ka ngayon, Binibining Ye. Ipinapakita lang nito na hindi mo ako minamaliit dahil lang sa aking posisyon. Hindi ko ugaling maliitin ang kung sino man. Pero tauhan ka ni Gukay. Wala akong dapat pag-usapan sa mga tao ni Go. Hindi ako napunta rito para sa mga Go. At hindi rin ako tauhan nila. Kung ganoon, sino ka? Katulad mo rin, Binibining Ye. Isang babaeng may ambisyon. Naniniwala ako na maraming mithiin ang ating dalawa. Sayang naman kung hindi tayo magtutulungan. Sayang talaga. Bakit? Gusto mo ba akong makipagtulungan sa iyo? Tama. Ibig mo bang sabihin ay magtataksil ka? Para magtaksil, kailangan mo munang maging sunod sa Niren. Hindi ko siya kailanman pinagsilbihan. Paano ko siya magagawang pagtaksilan? Hindi ko yan napansin. Ang makasama siya sa iisang kama ay hindi nangangahulugang ako ay sa kanya na. Kung ganoon, si Gukay pa pala ang nakikinig sa iyo. Ang relasyon namin ni Gukay ay masasabing isang komersyal na kasunduan lang. Alam na alam yan ni Gukay. Siyempre, sa mata ng ibang tao, aakalain nilang isa lang akong laruan niya. At hinahangad ko ring ganyan ang turing nila sa akin. Ano ba talaga ang sadya mo sa pakikipagtulungan? Gusto kong maging invest sa Zishengtang mo. Mag-invest. Magkano ang gusto mong ilabas para sa anong parte ng share? Kahit ano pa, pakana na naman ba ito ni Gukay? Ito ang personal na account ko sa bangko. Walang kinalaman ang mga gurito. Pwede mo itong ipa-verify. Ang mga babae ngayon ay marunong nang magtago ng pera.
Likas lang sa atin yan. Anong kondisyon? Kung makikipagtulungan ako sa isang kamanghamanghang babae na tulad mo, solido na ako roon. Kailangan ba talaga ng kondisyon? Hindi ako naniniwala sa grasya na nahuhulog mula sa langit at hindi ako gumagawa ng transaksyon na walang kapalit dahil kailangan ko talagang magbigay ng kondisyon. Ito ang kondisyon ko. Kailangan mong makuha ang kontrata ng general. Ang kontratang iyon, hindi ba't hawak na iyon ni Gokay? Sa pagkakaalam ko, mukhang interesado ka rin sa kontratang iyan. Si Gokay ay maramo at sekim. Mababaw ang pananaw niya. Hindi niya nakikita ang tunay na halaga ng negosyong ito. Noong makipagtransaksyon siya sa general, ay upang dispatchahin lamang si Gu Weiyuan. At syempre, para bigyan ka rin ng leksyon. Kung ganoon pala. Lahat pala ng ito ay kasangkapan mo lang. Ang bawat isa ay may sariling amo. Isa lang akong financial advisor niya. Kaya ka lumapit para makipagtulungan. Dahil natatakot kang balikan ka ni Gokay. Iyan ang isang bagay na dapat ko talagang pag-isipan. Binibining Watanabe. Bakit ang bigat ng loob mo sa negosyong ito? Siguro ang dahilan mo ay kapareho rin ng sa akin. May kinalaman ba yan sa pagiging hapon mo? Binibining Ye. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na walang kinalaman sa negosyo. Ano ba? Kung ayaw mong makipagtulungan sa akin ngayon, hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Gokay? Kung hindi mo alam gawin ito, sino pa, kahit ganito? Sa huli, ikaw pa rin ang malulugi. Miss Ye, pag-isipan mo munang mabuti ang bagay na ito pag uwi mo, hindi na kailangan. Ngayon ko na pwedeng sabihin sa iyo. Hindi pwede. Napakalaking pagsisisi naman yan, dahil ganyan na rin lang. Simula bukas, magkaaway na naman tayo. Sa pakikitungo sa kaaway, hindi ako kailanman nagpapalugit. Miss Ye, mali ka, hindi mula bukas. Kundi mula umpisa hanggang wakas, ikaw at ako, magkaaway. Ate Shifu. Ate Shifu, may nangyari. Ano ang nangyari? Tulungan mo ako, Yedafu. Sumasakit ang lalamunan ko at hilo na hilo ako. Pakianti muna sandali. Boss Ye, tulungan mo na ang kapatid kong babae. Ilang araw na siyang may mataas na lagnat na hindi bumababa. Ang kapatid ko, kagabi pa mataas ang lagnat at ayaw bumaba. Ayaw kumain o uminom. Ate Shifu, anong klaseng sakit ba ito? Ika-30 na ito. Ito ang Hongshong. Hongshong, bilisan mong tulungan sila. Ano ang sinabi mo? Sigurado ka ba? Ay. Anong nangyari? May pinuntahan akong tao sa hating gabi, sinabi niya, na may ilang dosenang pasyente sa Zishengtang. Mukhang tinamaan sila ng Red Shaweng. Red Shaweng. Anong sakit naman iyon? Isang uri. Nakakatakot na epidemya na dati nang nagpaluhod sa lahat sa takot. Mga tao tayo sa parmasya. Kung may epidemya, paano mo masasabing walang masamang balita? Sa ibang epidemya, madali pang ipaliwanag. Pero ito lang na matinding lagnat. Wala na tayong magawa rito. Bakit alam mo kung anong gamot ang kailangan para gamutin ang sakit na ito? Anong sangkap ang kailangan? Magpahugas ka ng paa. Isang maayos na pahugas ng paa. Ang presyo niyan ay katumbas ng mahigit 100 mo ng mabuting lupain. Ilang tao ba ang kayang bumili ng ganitong gamot? Ipaalam mo na sa kanila, mula ngayon. Isara ang lahat ng aming klinika, pati ang tindahan ng gamot at bodega. iPadlock lahat. Hindi pa nga natin napapatunayan ang usaping ito. Malapit na ang araw ng supply natin para sa Marshall. Kung patuloy pang bukas ang pinto ngayon, kung sakaling sumabog ang epidemya pagdating ng panahon, at magsulputan ng lahat ng pasyente. Tapos talagang tapos na tayo. Pero bukas pa rin ang Zishengtang. Gusto ko ngang makita. Ilang piraso ng paa ang nasa ilalim ng hating gabi. Ang kaya nitong buhayin ng mga pasyente. Ahwa, 2 araw ka nang hindi nakakatulog. Magpahinga ka na. Ayos lang po ako. Wala po.
Naubos na ang aming panlamig na alak sa tindahan. Huwag kang mag-alala. Pinapuntahan ko na kay Kuya Neo at may ginagawa na siya. Hindi kaya kailangan na namang lumapit sa pamilya Go. Ang ganito kagarang mga sangkap. Kahit ang pamilya Go, hindi rin sigurado kung maraming may kaya nito. Ate Shifu, magkano ba ang isang sangkap? Kung buhay ang kapalit, ano pa ang halaga ng pera? Ate Shifu, sasabihin na naman ba ninyong ganid ako sa pera? 阿花，阿花， Boss Ye, ang bait ninyong bumisita sa akin ngayon. Ano ang maipaglilingkod ko? Bibili ako ng mga paa ng sungay ninyo. Presyo na lang ang ibigay mo. Naku, ang ginto ng ugat ng eskrima na ito, sobrang mahal naman. Kaunti na lang din ang stock namin. At kung sumiklab ang Red Shong, ang mga inventaryo natin, dapat may itira tayo para sa biglaang pangangailangan. Hanggang ngayon, hindi pa kumakalat ang epidemya. Sa ilang kalapit na lugar lang ito meron. Ibenta mo sa akin ang sangkap sa pampaligo. Ang lunas ay hindi na kailangang ipag-alala ng may-ari. Bakit nagmamadali si Miss Ye? Narinig ko, dahil daw sa munting alagad mo. Gusto mo bang mapasubo at mabali ang leeg mo? Bakit hindi? Negosyante ako. Kaya ko lang sumunggab kapag may pagkakataon. Sige, magsalita ka. Magkano ang gusto mo? Hindi ako pera ang gusto ko. Ang gusto ko ay pera. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay ang zishengtang mo. Ibig mong sabihin, kapag naangkin ko ang karatula ng zishengtang, ibebenta mo sa akin ang sangkap sa pampaligo. Tama, bukod pa roon. Gusto ko ring paalisin ka sa luleng. Mula ngayon, huwag ka nang babalik. Sige. Kapag ito ang ipinangako ko, tiyak gagawin ko. Ha ha ha, kung ikukumpara sa buhay. Ang isang basag na karatula, ano ba ang halaga niyan? Kung gayon, balik ka ngayon at kunin mo ang plaka ng karatula. Nasaan ang tao ko? Siyempre, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Bakit biglang nagkandara pa ang kabilang panig at minamadali ulit ang delivery? Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na kailangan munang bumagal ang pakikipagtulungan nila. Sabi niya, may sumulpot na maliit na problema sa kanyang grupo. Kailangan nating maghanda ng maraming sangkap sa pampaligo. Payag ba siyang bilhin ito sa 3 ulit na presyo? Magkano? Sigurado ka. Handa raw ang batang maralita na bilhin ang sangkap sa pampaligo sa 3 ulit na presyo. Sakto, napakahusay. Kampante ka ba? Galing kay Mayor Ma ang balita mo. May mas mapagkakatiwalaan akong pinagmulan. Anong pinagmulan? Ang punong himpilan ng impormasyon ng Kwandong Jun. Ha ha ha, kayong mga Hapones talaga. Mababae rin ang dating ng balita ninyo. Nakumpirma ko na ito sa punong himpilan. Totoo, naisara na ni Fang Shiheng ang impormasyon, at palihim na nagpapadala ng mga tao para bumili ng sangsi ng Chano sa iba't ibang lugar. Kung ganoon, dumating na ang pagkakataon natin. Napalago na ang negosyong ito. Wala nang makakaagaw sa tindahan ng gamot na iyon. Oo. Kayo mga Hapones, pwede ninyong kontrolin ang tindahan ng gamot na iyon para makuha ninyo ang mahalagang mga halamang gamot at sa gayon ay maimpluwensyahan ang mga hanay ng militar. Tama ba? Tama ba? Hindi masama. Hindi ba iyan ang pundasyon ng matagal na nating pagtutulungan? Sige. Guro, talagang aalis na ba tayo rito? 真的要离开这儿了吗？ Huwag na kayong magsalita. Paano na ang mga may sakit na iyon? Walang problema, may inutusan na akong mag-alaga sa kanila. Guro, ayokong 不 umalis. 想走。 Ito ang bahay natin. Miss Ye. Ayon sa napagkasunduan, narito ako para ihatid sa iyo ang gamot. Kaunti lang ito, pero sapat na para sa agarang gamit mo, para mailigtas mo ang munting alagad mong iyan. Ang lakas ng loob ninyo. 算你们好。 Dapat nagsisisi ka na ngayon.
na hindi ka nakipagtulungan sa amin. Ang babaeng ito, parang may lason. Hindi na maganda ang lagay ni Miss Du. Sabi ng may-ari, bilisan mo nang umuwi at kunin ang susi. Anong nangyari? Ikaw nagulo. Nasa ganitong oras na tayo. Naglalakas loob pa silang gawin ito. Ano ba talaga ang nangyari? Ipinatong ng mga branch manager sa iba-ibang lugar ang pera sa account ko para makabili ng mas maraming masarap na alak. Pero ang perang ito ay di ko alam kung anong sumpa ang sumapit. Isa-isa akong sinasabotahe. Sadyang umiiwas pa sila sa akin. Baka may nakuha rin silang balita. Matagal nang sanay ang mga taong ito. Baka nakarinig din sila ng balita tungkol sa negosyo ng Marshall. Gusto nilang magsariling pakana at kumita. Hindi na pwedeng maghintay pa. Kung may maunang makipagtrabaho sa Marshall, o kaya maghintay hanggang sumiklab ang salot, wala na tayong pagkakataon. Di ba? Alam ko iyan. Ang mahalaga ay pera. Pera. May pera ka. Anong klaseng pera? May kwento ka. May manor ang batika sa lugar na ito. Pati negosyo sa iba-ibang lugar. Hanggat handa kang maglagay ng kabayaran. Kayong mga babaeng Hapones. Isang bagsakan ninyong ipagpapalit ang buhay at kapalaran, tulad ng Ye family natin. Kahit ang Ye family nila ay kumakagat sa sugal na iyan. Ano, natatakot ka na naman, lalo na't nasa likod mo pa ang hukbong Hapones. Anong sabi mo? Naiulat ko na sa punong himpilan. Basta pumayag kang magbigay ng panagot, ang aming Great East Asia Bank ay makapagbibigay sa inyo ng tubong higit pa sa palitan sa merkado. Sapat na puhunan para manalo sa laban na ito. Maniwala ka sa akin, at maniwala ka rin sa sarili mo. Sige. Isasangla ko na ang buhay at kapalaran ko. At sasamahan pa kitang tumaya rito. Miss Ye. Kumusta na ang pag-usad ng mga bagay? Lahat ay ayon sa plano. Panalo. Tumawag kagabi ang Marshall. Sabi niya sinangla na ni Gukay ang kwento, at ililipat ang lahat ng ari-arian sa Great East Asia Bank bilang utang. Mukhang magsisimula na talaga ang palabas. Sa totoo lang, mula nang makilala natin ang isa't isa, ito ang unang beses na tayo lang dalawa ang nagkita. Anong balak mo? Dahil nagkita tayo sa bar. Baka pwede mo akong isayaw. Guni-guni lang iyan. Ituring mo na lang na maagang sayaw ito para sa pagdiriwang ng tagumpay. Kumusta na si Kuya Neo nitong mga nakaraang araw? Ayos na ayos siya. Naipagsaayos na niya ang lahat ng kapatid. Nakasali sa pangyayari, pati ang mga kababaryo. Mahalaga ang usaping ito. Bawal magkamali. Huwag kang mag-alala. Napakabuti at maaasahan ni Old Neo. Noong bata pa ako, madalas akong dalhin ng tatay ko rito. Siya rin ang nagturo sa akin ng una kong sayaw. Naalala ko pa si Ginoong Ye. Noong bata pa tayo, nagkita na rin tayo. Huwag mo nang banggitin iyan, patawad. Hindi magtatagal. Ang paghihiganti mo laban sa Gu family ay mababawi mo na. Hindi ako ang may galit sa Gu family, kundi ako at si Gukay. Hindi naman lahat ng may apelyidong Gu ay gustong saktan ako. Naglabas ngayon ng anunsyo si General Feng sa buong bansa. Ang kamakailang sabi-sabi tungkol sa salot ng Hongxiong ay napatunayang mga chismis lang. Sa ngayon, itinigil na ng hukbo ang pagbili ng mga gamot para sa pag-iwas sa salot. Bakit? Ano ba talaga ang dahilan? Ipinangalan ko ang lahat ng pera ko, at pati lahat ng ari-arian ng Gu family. Binili ko ng mahal ang napakaraming sabon sa paa. Pero ngayon, halos kalahati na lang ang halaga nito. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Huminahon ka nga.
May paraan naman lagi, hindi ba sinabi mong magtiwala ako sa iyo? Hindi ba sabi mo, walang palya, bakit ka nakikipag-ugnayan sa intelligence unit ng hukbong dulong silangan? Sino ang makakapagpaliwanag sa akin? Sabihin mo nga kung ano talaga ang nangyayari. Boss Go, ako na ang magpapaliwanag nito ng maayos. Iyo. Buntis si Gu Wai Yuan, hindi ka ba dapat nasa kulungan sa Hilagang Silangan? Tanungin mo si Boss 顾 Go. 老板， Ayaw mo bang marinig kung paano ko linawin ng buo ang lahat ng ito? Ano ang ginagawa mo sa mga halamang gamot na iyan? Hindi iyan halamang gamot. Epidemya. Epidemya. Gumawa ka ng huwad na namumulang lalamunan sa pamamagitan ng yelo at pinong tsaa, pulang katas ng bulaklak at uod na tabang, huwad na buong katawan na may pulang pantal, tapos lagyan pa ng bulaklak ng mandragora, gumawa ng pamumula sa mukha at reaksyon sa mataas na lagnat. Ang tatlong ito ay, pagsamahin mo ang mga bagay na walang lason. Iyan ang nakita ninyong pulang gauze na mainit-init. Ha ha ha, kaya nga, ang epidemya na ito ay palabas ninyo. Pinakilos ko si Kuya Neo para makipag-ugnayan sa mga kapatid sa bayan, at sa ilang dosenang kababayan pa. Nagkunwari silang may tinamaan ng red shaweng sa paligid ng lulang. Tapos dinala sa aking Zishengtang. Ang atensyon sa Yinchin. Kahit patay na nga, mapapaniwala mo pa rin ang iba. 30 mahigit na araw akong nagtiis sa baryo. Hindi nakainom ni Patak. Alam kong nakita mo akong pinipigil ang mga may sakit. Natural lang na magduda ka sa bagay na ito. Pinapanta ko si Xiao Wazhuang na may sakit para manghingi ng gamot tapos ipinasara ko ang aking Zishengtang. Mas lalo pang hindi maghay-hinala kung totoo o peke. Dito. Mas napalapit ng isang hakbang sa tagumpay ang planong ito. Sabi ni Guro, sa galing ko sa Pagarte, lampas pa yan sa pag-aaral ko ng medisina, HMP. Sa mga nakaraang buwang ito, matagal ko nang kasabwat ang mga tauhan sa pamilya ko, at ang tindero sa tindahan. Takot sila sa iyo pero galit din. Noong nagsimula kang mangolekta ng pondo, at mag-ipon para sa pagtustos sa kanluran, ako na ang nagpasimula sa kanila. Pinilit kitang mapilitan na ibenta ang ari-arian ng pamilya. Mabuting kapatid. Hindi ko inakalang, may kakayahan ka ring manakit ng tao. Dahil sa puso mo, ikaw lang ang may papel ng mapanakit sa iba. Boss Go, ang mahal mong biniling sangkap noon para sa pampaligo, ako rin ang palihim na naghanda niyan. Nasa resibo na iyan bilang malinaw na ebidensya. Dapat pa nga kitang pasalamatan. Pinalobo mo ang mga ari-arian ko ng ilang ulit. Baka may nakaligtaan kang isang tao. 哦， Siyempre, may isa pang napakahalagang bahagi. 还有一个， Sayang. Kailangan pa niya talagang siya mismo ang magsalita sa napaka-interesanteng palabas na ito. Paano naman ako nawala sa huling eksena? Ikaw ang tunay na nagsimula ng planong ito. Kung ganoon, dahil lang sa mga tindero ng gamot na iyon, paano mo naisip ang ganitong tusong pakana, HMP? Kung hindi dahil sa ipinadala mong telegrama, at saka pinasubo mo pa ang mga tauhan mo para kunin mismo iyon, paano kung mauupuan ang bitag mo? Tama ang sinabi mo. Lahat ng plano ay dahil sa iyo nagsimula. Nahanap ko na. Siya ang especially iyan ng hukbong dulong silangan na ipinatong sa tabi ko. Ang koneksyon niya ay ang babaeng Hapones na iyon mula sa pamilya Go. Kasama nilang si Gukai ang kumontrol sa buong kwento, para isulong ang negosyo ko at ng pamilya Go. Kasama na rin ang taong mapagpanggap na si Gukai. Puntahan ninyo at lusubin ang lumang angkan ng Ye. Lahat ay para sa pagkontrol sa mga gamot sa China. Nagpapakasarap sila sa China at gumagawa ng gulo. Sana muna ninyong isantabi ang alitan ng dalawang pamilya, at makipagtulungan sa amin sa Jingcheng. Magkaisa tayo at durugin natin ang mga Hapon. Sige. Napakasigla ng sagot ko, di ba? May mga bagay sa mundong ito na mas mahalaga pa kaysa paghihiganti. Inaamin ko, minamaliit ko ang laban na ito. Iligtas ninyo ang pagkakaisa ninyong iyan. Akala mo ba talagang makakabawi ka pa ng maayos? Wala naman tayong naluluji. Si Gulang ang talagang may luji. Totoo iyan.
Sa totoo lang, babawi rin kayo sa huli. Sa pagkakataong ito, binibigyan ko lang kayo ng babala. Napakalaki ng ambisyon mo. Baka madali kang mapaso sa sarili mong apoy. Yes, Xiao Jia. Ikaw na naman ang panalo sa round na ito. Binabati kita. Malaki ang bayaring paghihiganti. Kung sinaktan mo ako ng ganyan, alam mo ba? Mabubulaga ka sa takot. Yes, Xiao Jia. Ikaw talaga. Para kang may lason. Mag-ingat ka. Mga kasapi. Ngayon, dinala ni General Fang Shiheng ang hukbo, kasama ang ikapitong dibisyon ng hukbong Dangguan, makikipaglaban sila sa Lishan. Wasakin ang mga Hapon ng lubusan. Ito ang ikapito rito. Matagal nang inangkin ng matandang Go ang lugar na ito. Ngayon pwede mo na itong ibalik, hindi na kailangan. Umalis ako rito noong 12 taong gulang ako. Pagbalik ko ulit dito, ang una kong nakita ay ang labi ng aking ama. Sa totoo lang, wala rin akong gaanong magandang pakiramdam dito. Kayong dalawa, walang halaga iyan. Lumaki na ako, pero hindi pa ako nakatira sa napakagandang bahay na ganyan. Ikaw na bata ka. Ang kinita ng iyong guro sa pagkakataong ito, sapat na para makabili ng 10 bahay, at kulang pa. Totoo. Kahit 20 bahay pa, kakasya. Pero hindi ka pwedeng tumira dito. Kung gusto mong tumira, doon ka na lang sa silid ng gamot. Guro, niloloko mo lang ako. HM. Pero ngayon, hindi na ito exhibition, at hindi rin ito lumang ari-arian. Sa totoo lang. Ngayon, pag-aari na ito ng mga Hapon. E ano naman? Hindi rin tatagal. Ang sino mga gawan nila, tiyak na sisingilin ng doble sa bandang huli. Hindi masama. Naniniwala rin ako sa iyo. Sa tabi ng doktor ngayong gabi, kailan pa ba nagkaroon ng dagdag na isang alalay? Ito ang dating young master ng pamilya Go. Aba, ganoon pala. Narinig ko na may malaking alitan raw sila. Huwag kayong magkalat ng kung ano-ano. Mukhang may malaking gusot sa tindahan ng Fu, di ba? Sunod. Oy. Abala na nga silang dalawa ngayon. Gusto mo ring tumurok? Ano? Hinahanap ko si Ahwa. Ahwa, hinahanap kita. Kuya Niyo, nandito ako. Halika, ipapakita ko sa iyo ang isang bihirang aliw. Hayaan mo muna silang magkaabala. Bawal pumunta. Oy. Kuya Niyo, bakit palaging sinasabi ni Kuya Go na may lason daw ang guro ko? Ang guro mo na iyan. Para sa ilan, oo, lason siya. Pero para sa iba, gamot naman siya. E si Kuya Go naman. Hindi mo ba alam ang isang ito? Sa paliwanag ng guro mo, ang taong iyan ay lason. At si Kuya Go para sa paliwanag ng guro mo ay siyang panlunas sa lason.